Hindi pa rin nagtatapos ang aking mga kaganapan. From Siargao to Surigao, sumakay ng malaking bangka, muntik ng malunod, nanguha ng mga shells, at uminom kami ng fresh na buko. 10 AM pa lang guys ay nakarating na kami dito sa may Pantalan. Dito lang din yan guys sa Surigao City. Dahil hindi pa nga kami umalis, dali kaming pumunta ni Patrick sa may Prince upang bumili sana ng pasalubong. Pero pagdating namin doon guys, wala pala. Kaya napagdesisyon na namin na lumipat na lang sa Titi. Ang Titi guys is para siyang groceryhan din dito sa Surigao. Hindi ko na na-videohan guys pero nakabili kami ng pasalubong. Tapos ayan, nakarating na din kami dito sa may Pantalan. At ilang mga saglit lang guys, ayan, umalis na kami. Malaki-laking bangka nga palang aming sinakyan. Tapos nasa 100 plus dito ang pamasahe namin. Bawat isa yan guys. Tapos hindi naman kami masyadong madami dito. Tapos guys, ayan, kung napapansin nyo, parang hindi na masyadong malinaw ang dagat. Maulan-ulan nga pala sa mga oras na to. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo na sa mga oras na to ay papunta kami ng Sugbay. Nasa almost 1 hour din nga pala ang biyahe. Tapos guys, ayun na nga. Kasi muntik na kaming malunod guys. Ang lalaki ng alon. Malapit na kami sa Sugbay guys. Doon pa talaga muntik kaming malunod. Grabe ang kaba ko dito hanggang ulo. Char. Parang hindi sanay. Ayan na nga guys at finally nakarating na din kami dito. May sumalubong nga pala sa amin kanina na bangka. Ang sumalubong sa amin ay uncle ni Pat. Kasi ang lahat ng mga gamit namin ay doon na lang namin nilagay para hindi na kami mahihirapan guys. Kasi malayo pa pala yung sa kanila. Kailangan mo pang lakarin bago makarating sa kanila. Kawawa kami kung dadali namin lahat kasi ang daming gamit o ang daming naming dala guys. Pag makita mo tong tulay guys, ibig sabihin malapit na tayo sa bahay nila or sa kanila. Ganito na yung tulay nila guys. Dahil nga sa audit kaya nangyari to. Anyways, tignan nyo. Sobrang ganda din dito. Ang ganda kasi puti ang buhangin. Low tide nga pala sa mga oras ito kaya kitang-kita ang mga buhangin. Ayan, papunta na kami dito sa kanila guys. At pagkarating namin doon, nagpahinga at kumain lang kami. Tapos guys, bandang 3 or 4 PM na nag-aya ang uncle ni Patrick na manginhas daw kami o manguha o mamulot ng shells. Sobrang tirik ng araw sa mga oras ito guys. Pero alam nyo ba, hindi ako or hindi kami nag-jacket. Kaya sobrang itim na namin. Kasalanan din namin eh. Char. Tapos guys, sa bandang unahan nakakuha ako ng tagak. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito pero para siyang pansit na green. Medyo mataas na dito ang dagat sa mga oras na to. Nahihirapan ako ditong manguha guys kasi nga magalaw yung dagat. Kaya kailangan talaga matalas ang mata mo dito. Tapos sa bandang unahan naman guys, nakakuha ang uncle ni Patrick ng tayom or sea urchin. Kahit walang suka guys, ang tamis masarap pa rin. Tapos guys, may nakita ako ditong tapay-tapay. Hindi ko talaga alam kung anong Tagalog nito. Pero guys, tingnan yung bibig niya, sobrang laki. Hindi pa nga namin nakuha dito ni Patrick kasi malalim ang pagkabao ng tapay-tapay na to. Hindi siya madaling makuha guys, kaya kailangan siya ng pangkuhit o pangbungkal. Ayan guys, tignan nyo, ganyan kalaki ang tapay-tapay na nakuha namin. At tignan nyo, ganyan na pala kadami ang nakuha namin, di ba? Naghanap-hanap pa rin kami dito guys, pero alam nyo ba, sobrang pagod na ako sa mga oras na to. Sobrang init kasi kaya nakakapagod. Pero iba talaga yung mga kasamahan namin. Ang gagaling nila, hindi sila napapagod. Char. Tapos guys, tignan nyo ang dagat malapit ng mag-high tide. Pero alam nyo, mga kasamahan ko dito, gora pa rin sila. Na para bang, char. Sa totoo lang, pagod na ako dito. Gusto ko na lang umupo. Nga pala guys, may nadaanan kami ditong beach. Ang tawag sa beach na to ay Coco Beach. Bakit Coco Beach? Hindi ko rin alam guys, i-search nyo lang. Tapos, finally guys, binuksan na nila ang seashells na aming nakuha. Kasi nabibigatan na ang taga-bitbit. Tapos guys, pauwi na sana kami nito. Kaya lang, may nadaanan kami ditong bukid na maraming buko. Kaya alam nyo na ano ang gagawin. Char. Kumuha nga pala sila ng buko dito guys. Ang bukid na ito ay sa kamag-anak lang din nila. Kaya wag kayong ano dyan guys. Ayan na, binuksan na ang buko. Tapos, taste test. Ang sarap. Manamis-tamis guys. Hindi, sobrang tamis niya guys. At ang fresh ng buko na to. Biruin nyo yan, sobrang mahal ito sa Manila. Pero dito sa amin, libre lang. Libreng ano, char. Siyempre guys, para hindi masaya, kailangan natin kainin yung laman. Dahil nga wala kaming dalang kutsara, siyempre kita nyo naman kung anong ginamit namin dito. O diva, kaya busog ang mga person. Ang masasabi lang namin dito, deserve namin guys kasi pagod kami. Charot lang. So yun lang naman, pauwi na kami. After namin kumain at uminom ng buko. Yun lang ang kaganapan sa mga araw na to. Salamat sa inyong panonood. Bye!